Saing time na naman si Gex. Parto ito ng video ko patungkol sa paggamit ng rice cooker at sinadya natin na hindi na i-charge ang battery na ginamit ko sa unang saing. Para ito mabigyan ng idea ang mga nagtatanong kung gaano nga ba tatagal ang ganitong setup. Baka isang saing lang lobat na. Itong mga ganitong katanungan ay napakahalaga sa isang solar setup. Totoo yan, maraming mga appliances na pwede paganahin dito. Pero ang tanong, tatagal nga ba? Baka isang gamitan lang or pinaka-worst, sira agad. Base sa computation ng 100Ah LiFePO4 battery, ay kayang isustain ang 400 watts load sa loob ng 2.4 to 2.6 hours. Ibig sabihin nito, kung ang pagsaing mo ay halos 30 minutes lang, kakayanin nito ang 4 to 5 beses na pagsaing ng walang charge. Eto na, ready na si Gex. At kung makikita nyo, constant pa din ang kanyang power consumption, very close sa rate na 400 watts ng rice cooker. Pagdating sa battery, since pangalawang saing na ito, simula sa 13 to 13.1 volts, halos nagdadrop na ito sa 11.8 volts. Pero still na mamanage pa din ang battery, makunat pa din. Merong mga nagtatanong kung hindi bubugbog ang battery. Ang makakasagot dyan ay ang C-rate ng battery. At itong gamit ko ay rated as 100 amperes at 0.5C, na kung saan ito ay widely considered as safe standard for LiFePO4 batteries. Ang ibig sabihin nito, kaya niya mag-supply ng continuous 50 amperes load na safe pa rin sa kanya. Ang tanong, pwede ba lampasan ang 50 amperes? Yes, pwede naman. Pero meron ng chances na lumobo ang battery mo, either charging man yan or discharging. Kaya mas okay na dun ka sa safe rating. Dito sa case ko, ang 400 watts na rice cooker ay typically nagdodraw lamang ng 33 to 40 amperes, 4 at 12 volts battery. Kaya dito sa 50 amperes na C-rate ng battery ko, meron pa akong 20% na headroom, makakahinga pa yung battery. Makalipas ang 15 minutes, ang power consumption, constant pa din. Ang battery voltage medyo mababa na, kumpara sa unang saing natin. Ang target natin, 30 minutes, luto na yan. Ayan, kumukulo na. Sabi ko nga kanina, 4 to 5 beses na pagsaing ay kakayanin ng setup na ito nang walang charge. Pero since konektado ito sa solar panel, hindi ka malolobat dahil yung nababawas na kuryente ng rice cooker ay naibabalik agad ng solar panel. Ayan, almost 30 minutes, luto na ang pangalawang sinaing. Basta luto na yan, wala ng power consumption. Pagdating sa battery, halos 0.1 volts lang ang nabawas. Sa unang saing ko, 13.2 volts yan. Ngayon, pagkatapos ng pangalawang saing, balik sa 13.1 volts. Hanggang ilang volts ba ito bago masabing lobat na? Pagdating sa LiFePO4 battery, dapat ma-maintain mo ang 10 to 20% na state of charge. Equivalent ito ng 12 volts. Pero kung ibabase mo yan sa cut-off ng BMS, pwede ka pa humirit ng ilang saing dyan. Dahil ang standard BMS may low voltage cut-off between 10 volts to 11.2 volts. Nakakatuwa, pero may limitasyon din yan. Ang sobrang discharge ng battery ay isa sa mga dahilan kung bakit umiiksi ang lifespan nito. Kaya, huwag gamit ng gamit lang. Mahalagang alamin ang kakayanan ng device. Kung nakatulong ang video na ito, like and share,